Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong balita sa Civil Defense in Action. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang mga evacuee sa La Carlota City, Negros Occidental at siniguro ang tuloy-tuloy na tulong ng pamahalaan sa lahat na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Office of Civil Defense nanawagan sa alkalde ng La Castellana, Negros Occidental na magtakda ng evacuation center sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Tulong ng pamahalaan sa halos 13,000 pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, umabot na sa halos 200 milyong piso. Maulang weekend asahan dahil sa 3 weather systems na nakakaapekto ngayon sa bansa. Bilang ng naiulat na namatay dahil sa pagbaha mula sa shear line, umakyat na sa 7. Maldivian Kulhadu Fushi City Council bumisita sa Office of Civil Defense para sa isang exposure at study trip. OCD, ibinahagi ang mga programa ng Pilipinas sa Disaster Risk Reduction and Management. At mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos tumama ng tsunami. Alamin! Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Tubungo po ngayong araw sa Negros Occidental si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para personal na alamin ang sitwasyon ng mga residenteng apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Binisita niya ang mga evacuee sa La Carlota City South 2 Elementary School. Pinangunahan mismo ng Pangulo ang pamimigay ng family food pack sa mga apektadong pamilya. Sa kabuuan, 323 pamilya o higit 1,000 individual na nanunuluyan ngayon sa 4 na evacuation camp sa La Carlota City ang nakatanggap ng ayuda ngayong araw. Bukod sa family food packs, nakatanggap din ang bawat pamilya ng tig 5,000 financial assistance mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Naroon din si DSWD Secretary Rex Gatchalian, OCD Administrator Undersecretary Ariel de Pobosedo at mga opisyal ng Provincial Government ng Negros Occidental. Lubos naman ang pasasalamat ng mga evacuee at LGU La Carlota sa pagdating sa kanilang lugar ni Pangulong Marcos Jr. para personal na makiramay at mabahagi ng tulong. Patunay lang daw ito na hindi sila pinapabayaan ng pamahalaan sa gitna ng pinagdadaanang krisis. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least sinitiyak lang namin na kung sakali man matuloy ang pagputok ng Kanlaon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Ang kinakatakutan po natin yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan parang namamaga pa rin . Ibig sabihin may pressure dun sa loob. Kaya bago mabitawan yung pressure na yun, kailangan palabasin para yung pagmaga ng bulkan mabawasan, walang pressure, mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin dahil at least ngayon tapos na dahil na-release na yung pressure doon sa bulkan. There has to be a culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari ng malaki
bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Kami ay ang pamahalaan ninyo ay hindi kayo maiwanan. Lagi kaming papadala ng lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gamit, lahat ng relief goods. Patuloy pong nananawagan ang Office of Civil Defense sa alkalde ng La Castellana, Negros Occidental na magtalaga na ng isang evacuation center sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Una nang sinabi ni La Castellana Mayor Alme Rubayla Nicor Mangilibutan na plano nilang itayo ang evacuation center sa Barangay Nato na 16 na kilometro ang layo mula sa summit ng bulkan. Pero ayon kay OCD Western Visayas Director Raul Fernandez, hanggang ngayon ay nakikipagnegosasyon pa ang munisipyo sa may-ari ng lupang pagtatayuan. Ayon kay Fernandez, kailangan ng mabilisang solusyon sakaling pumutok ang kanlaon. Sa ngayon, naghahanda na ang OCD sakaling mangyari ang pagsabog habang hindi pa handa ang LGU. Kasabay ng patuloy na apela sa alkalde na maglagay na ng evacuation center para sa maapektuhang residente. Nagsasagawa na rin ng preparasyon ng OCD sa mga evacuation center sa mga lungsod ng Himamaylan at Kabangkalan para i-accommodate ang mga evacuee mula sa La Castellana. Dagdag pa ni Fernandez, kulang ang evacuation center sa ngayon para sa nasa 100,000 residente na posibleng maapektuhan sakaling mangyari ang worst case scenario. Kaya patuloy silang naghahanap ng evacuation sites sa ibang bayan. Wala pa rin nakikitang senyales ang PHIVOLCS na magbaba ng alert level sa Bulkang Kanlaon. Nananatili pa rin kasi ang mataas na aktibidad ng bulkan. Sa pinakahuling update ng PHIVOLCS ngayong araw, nakapagtala ang Bulkang Kanlaon ng 10 volcanic earthquakes. 1,542 na tonelada ng sulfur dioxide ang naibuga at nananatili pa rin ang pamamaga ng bulkan o ground deformation. At dahil nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Kanlaon, posibleng mangyari ang biglaang pagsabog, pagbuga ng lava, pag-ulan ng abo o ashfall, pyroclastic density currents, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na pag-ulan. Kaya inirerekomenda ang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan at ipinagbabawal ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng Mount Kanlaon. Samantala, umabot na sa halos 200 milyong piso ang halaga ng tulong ng pamahalaan sa halos 13,000 pamilya o higit 48,000 individual na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Region 6 at 7. Higit 4 na milyong piso naman ang naipaabot na tulong ng Office of Civil Defense at PDRRMOs sa mga LGU at ahensya sa Central at Western Visayas. Maulan po ang magiging weekend lalo na sa hapon ayon po yan sa state weather forecasters. Ito ay dahil sa 3 weather systems na nakakaapekto sa bansa. Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na aasahan ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na pinalakas ng thunderstorms na nagmula sa shear line sa bahagi ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Caraga, Laguna, Rizal at sa lalawigan ng Quezon. Magpapaulan din ang shear line ng tinatawag na heavy to intense rain sa bahagi ng Northern Samar at Eastern Samar, habang moderate to heavy ang inaasahan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Asahan pa rin magpapaulan ang amihan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Ang malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas na mahinang pag-ulan. Umakyat na sa 7 ang naiulat na namatay sa pagbaha na dulot ng shear line. Ayon sa NDRRMC, 5 ang kumpirmadong patay, 4 sa Palawan at 1 sa Oriental Mindoro, habang sumasailalim pa sa validation para sa 2 patay.
Umakyat na rin sa 123,783 na individual o 34,414 na pamilya ang apektado ng pagbaha. Mula ito sa 124 na barangay sa Palawan at Oriental Mindoro. Nasa 185 naman ang bilang ng mga apektadong bahay. 157 dito ay partially damaged at 28 ang totally damaged. Umabot na sa 6.9 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa 31,445 na apektadong pamilya. Pumirma ng kasunduan ng Philippine Army at ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP para sa pagpapalakas ng Reserve Officers Training Corps o ROTC. Sa ilalim ng MOU, paiigtingin ng ULAP ang partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan para palakasin ang Army Reserve Force sa pamamagitan ng pagsuporta sa reserve companies at sa mga ROTC program ng Philippine Army. Bukod dito, tutulong din ang local government leaders sa pagtatayo ng provincial mobilization centers para mapadali ang koordinasyon ng humanitarian assistance at disaster response, pati na sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga komunidad. Magbibigay naman ng technical expertise ang Philippine Army sa pagbuo ng mga provincial mobilization center at ng reservist companies at pagpapalakas ng peace and security councils. Narito pa ang maaksong balita na aabangan sa Civil Defense in Action. OCD ibinida ang Disaster Risk Reduction and Management Programs ng bansa sa pagbisita ng Maldivian Ulhadafushi City Council sa Pilipinas. At mga dapat tandaan bago, habang at pagkatapos tumama ang isang tsunami. Alamin! Marami pa tayong mga balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayon, alam mo na ha? #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag,
O ito po ha, paano ba ninyo malalaman kung nasa tsunami hazard zone o maaabot ng tsunami ang inyong tinitirhan? Ano ang iyong gagawin bago, habang at pagkatapos tumama ng isang tsunami? Alamin yan sa Civil Defense in Action report na ito. Disyembre noong nakaraang taon, nakaranas ng sunod-sunod na lindol ang Ilocos Sur sa karagatang sakop ng Santa Catalina, bunsod ng paggalaw ng Manila Trench. Sa naging pagtaya ng PHIVOLCS, posible ang isang magnitude 8.4 na lindol oras na gumalaw ang Manila Trench at magdudulot ng tsunami na may taas na 3 hanggang 15 metro. Dadaluyong ang tsunami sa Palawig, Zambales sa loob lamang ng 2 minuto. Maaari namang tumama ang hanggang 15 metrong taas ng alon sa Vigan, Ilocos Sur. Sa Pilipinas ho, maraming sources kasi, no? Kumbaga, mayaman tayo sa natural resources, including the sources of tsunami, no? So, ito ho yan, nakikita naman natin sa mapa sa kaliwa. Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, East Luzon Trough, and Philippine Trench. Isang reminder sa atin na totoo ang banta ng tsunami sa Pilipinas. Nung last year, December, nagkaroon tayo ng sequence of earthquakes offshore Ilocos Sur. Yan, naalala nyo po ba ito? So, ang nangyari po dyan, no, naka-record ang PHIVOLCS ng napakaraming earthquake sa bandang ito at nagko-correspond ho yung location niya malapit sa Manila Trench. Kaya ho na-alarma tayo, nagsagawa tayo ng additional na mga paghahanda kasi ho, delikado ho talaga ang isang tsunami lalo na kung manggagaling ito sa ating mga sources within the Philippines. Ilan pang senaryo na nakikita ng PHIVOLCS. Maaaring pumasok ang tsunami sa Batangas at Mindoro at lahat ng mga lugar na nasa palibot ng Manila Trench. Ang western coast ng bansa kabilang ang Manila Bay. Gaano kabilis ba darating sa atin ang isang tsunami kung gumalaw yung segment 2 ng Manila Trench? Doon ho kasi yung may na-record na mga earthquakes. At nakita natin pinakamabilis 2 minutes, no? Pinakamatagal 15 minutes. Depende ho sa inyong location. Yung mga lugar na talagang kaharap ng trench yan ang delikado. Pero kaya ding umabot nito sa mga coastal areas na hindi nakaharap talaga sa trench pero aabutin siya nung wave. Okay po. So, hindi lamang ang mga lugar na ito ang kailangan maghanda, ano? Pati na rin po yung ibang areas na coastal at low-lying. Bilang paghahanda upang maging ligtas sa tsunami, alamin kung maaabot ng tsunami ang inyong bahay, opisina at eskwelahan. Maaari itong tingnan sa Hazard Hunter PH. I-open ang pin location o ilagay ang coordinates ng lugar. So, halimbawa ho, no, nag-double click ako sa isang lugar dito sa may Santa Catalina at nakita natin na aabutin talaga, no, yung pula ho hanggang dun sa light yellow. Yan ho yung mga areas na abutan ng tsunami. Okay, so, ganyan ho yung pwede nyong makita. Para ho makita nyo yung shading na ganyan, pupunta po kayo sa left side ng inyong web page and then click nyo lang po yung hazards, seismic, and then click nyo po yung tsunami. Makikita nyo po yung shade na ganyan. Huwag nang hintayin ang anunsyo ng otoridad alinman sa mga senyales ng shake, drop at roar o ang pagyanig, pag-atras at pagbalik ng dagat at pagdagundong. Ito ho, papakita ko lang sa inyo, ano ba yung ibig sabihin nung malakas na lindol dun sa shake. Yung hindi ho nga ho tayo o nahirapan niya ho tayong tumayo, kagaya po dito sa video. This one is in Nepal, I think. So, makikita ho natin, no, kung ano ba yung lakas na sinasabi. Okay, ayan po. Pag ganyan ho na, nakikita nyo po na nahihirapan magbalanse yung mga tao. Halos, ayun, may natumba na ho. Yan. Mga ganyan ho klase ng lindol na ramdaman nyo while you are in a coastal area. After the shaking, evacuate po agad. Okay, sana ho malinaw, no? Again, hindi ho hihintayin yung drop and roar. Kahit shake pa lang po, evacuate na tayo after the shaking. Lumikas na agad sa mga designated evacuation area o matataas na lugar, lalo ang mga nasa coastal area at mabababang lugar. At huwag mo nang babalik sa danger zone hanggat walang tsunami warning cancellation.
wag po kayong pumunta sa beach para panoorin o i-video yung tsunami. Alam ko maraming vloggers, TikToker, no? Iwasan ho natin, hindi ho worth ng buhay natin ang views na makukuha natin out of these videos. At kapag nga ho nakita na natin yung wave, chances are malapit na talaga ito sa inyo at hindi mo na kayang takbuhan. Kaya nga ho, yung 3 signs pa lang, at least one of the 3 signs, evacuate na tayo. Nagbabala rin si Moncada na hindi pa inirerekomenda sa Pilipinas ang vertical evacuation o paglikas patungo sa mga gusali malapit sa coastal area dahil sa panganib ng liquefaction. Theoretically, kung matibay ho ang pagkakagawa ng mga buildings, pwede. But, meron hong malaking but. The building might collapse kasi ho meron ho tayong tinatawag na liquefaction kung saan ho ang lupa nag-act na parang liquid in areas na malapit sa bodies of water, kagaya ho nito. So, hindi ho natin sure, baka yung building na akala nyo nakatayo, nag-liquefy na pala yung base niya, and then pagdating ng tsunami ay di kasama hong naanod yung building, no? Sa Pilipinas po kasi wala pa po tayong standards for structural integrity ng building that can withstand the energy of a tsunami. Meron ho sa US, mayroon hong guidelines ang FEMA, FEMA, patungkol dito. Pero hindi pa ho ito adapted sa ating local policies, no? So wala pa ho tayong ganyan. So hindi ka natin sure kung aling building ang nakatayo pa rin after the earthquake at kayang sumalo ng energy ng tsunami. Para sa lokal na pamahalaan at komunidad, bukod sa evacuation plan, mahalaga ring maglagay ng mga karatulang nagbababala. Pwede rin ho tayong maglagay ng mga tsunami markers at signages, kagaya ho ng nandito sa ating right side, yung mga blue signages, 3 klase, tsunami hazard zone, evacuation route, and evacuation shelter. Of course, importante rin yung nature-based solutions, gaya ho ng pagprotekta sa mangrove areas natin. So, malaking bagay rin ho ang tulong ng mangroves, no, sa hindi lamang ho sa pagdampen ng energy ng tsunami, kundi as parang sift o parang pagsala ng mga debris na dala ho ng waves. So, yun po. May mga komunidad tayo na gumawa na ng evacuation maps, kagaya sa Bolinao, Pangasinan, dito sa picture. Meron na rin hong nakapaglagay na ng signages, kagaya sa Calatagan, Batangas. Sa Lingayen, ito nakakatuwa. Tinranslate pa ho nila sa kanilang local language yung kanilang signages, no? At nagsasagawa na rin ang iba't ibang mga lugar ng information campaigns patungkol sa tsunami. For some areas, meron ho tayong tinatawag na tsunami alerting siren that is part of a community-based tsunami early warning system. Hindi nga lang ho tayo pwedeng magdidepende lang sa siren. Kailangan ho tayo ay may relay strategies like paggamit ho ng mga indigenous materials. Kagaya po ng hawak ni Sir. This is an example from Lingayen. And then of course, mga megaphones, church bell. Para naman ho sa mga residente, makilahok po tayo sa paghahanda ng buong komunidad. Umaalalay din ang Office of Civil Defense sa pagbuo ng contingency plan sa mga lokalidad bilang paghahanda sa banta ng tsunami. Naman ho tayo nagsisimula sa zero. We are not starting from scratch. Meron naman na tayong mga nagawa. Marami na tayong mga mapa, marami na tayong mga libro, mga frameworks. Subalit, kailangan nating tingnan kung sapat na ba yung ating mga hazard maps. So I'm directing our regional directors in OCD. Please work closely with DENR, PBOLS, and DILG to review the availability in your specific areas of these hazard maps, particularly that tsunami map, no? Don't make those maps and contingency plans a library or library materials. Meron pa tayong panahon paghandaan. Hindi naman tayo from zero, but we have to make sure that these maps are accurately incorporated in our contingency plans. Ito mabigat to, no? Ito magiging isa sa magiging hakbang natin moving forward. Yung pag-identify o pagtatalaga ng mga escape routes. Saan ba tatakas o tatakbo ang ating mga kababayan? May mga daan na ba?
nabanggit ni Dr. Ichikawa during the Indian Ocean tsunami. 500,000 people were supposed to be evacuated, but 20,000 of them failed to be evacuated or rushed. Namatay sila. Higit sa lahat, maging alerto at obserbahan ang mga pagbabago sa karagatan. Bumisita ang Maldivian Kulhadofushi City Council sa Office of Civil Defense para sa isang mahalagang exposure at study trip. Mainit na tinanggap ni na OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV at Assistant Secretary Cesar Idio ang Maldivian delegation na pinangunahan ng kanila mismong mayor na si Mohamed Atef. Target ng mga taga-Maldives na matuto sa Pilipinas sa usapin ng disaster preparedness at paglaban sa climate change. Ibinida ng OCD ang Disaster Risk Reduction and Management Programs ng Pilipinas, gaya na lang ng Multi-Hazard Impact-Based Forecasting at Early Warning System. Ipinakita rin ng OCD sa mga bisita ang Operation Center ng NDRRMC. Binigyang diin ni Assistant Secretary Alejandro na walang humpay ang pagsisikap ng OCD na mapataas ang kamalayan at mapagtibay pa ang disaster risk reduction and management practices sa bansa. Nagpasalamat naman ng lubos sa OCD ang delegasyon sa mga kaalamang napulot pagdating sa paghahanda sa mga kalamidad at paglaban sa epekto ng climate change. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag.